na kami allowed magpresenta doon sa article, sa paragraph 2.3. Matagal na pong tapos yan. Hindi na natin pwedeng baguhin pa yan. Okay, maraming salamat po, Attorney Justiniano. Alam niyo po, tuloy-tuloy pa rin po itong ating paglilitis at while we're on break, syempre hindi po natin ito iiwanan. Kaya bago po tayo talagang tuluyang magpaalam sa ating lahat, hihingan po natin ng panghuling mensahe ang ating mga panauhin dahil mapalad po tayong naimbita sila sa hapon ito. Simulan po natin kay Attorney Rico Quicho. Kami po'y nagpapasalamat at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na makausap po yung mga kabataan natin. At napapanood din naman po tayo ngayon, no? At ito po'y gusto namin kunin itong pagkakataon na to upang ipahiwatig lang po na dito sa pagkakataon namin ngayon na kami na ho ang maglalatag ng aming ebidensya, sana ho yung patience na pinakita nyo ho at binigay nyo sa prosecution nung time nila, ay sana ibahagi nyo rin naman po sa amin. Pangalawa po, sana po suriin po natin mabuti yung mga ebidensya na amin pong nilalatag. At sana po pakinggan po natin yung paliwanag na aming ibibigay sa pagpapatuloy po ng ating paglilitis. Pangalawa po, hindi po kinakailangan ni Chief Justice Corona mag-resign. Bakit po? Malinaw naman pong walang ebidensya sa lahat ng aligasyon laban sa kanya. Ang pinaglalaban po ni Chief Justice dito ay yung kalayaan at independence ng judiciary. Hindi lang po ito laban ni Renato Corona. Laban po ito ng buong Korte Suprema. Sapagkat kung hahayaan niya po na manaig ang impluwensya, ay paano na po ang independence ng judiciary natin. Kaya maraming salamat po at sana bigyan niyo ulit kami ng pagkakataon. Okay, dahil mainit po ang kanilang sagutan, siyempre unahin po natin magbigay ng kanyang closing statement from the prosecution. Attorney Justiniano. Ako man po ay interesado doon sa independence ng judiciary kasi ako po ay practitioner for 37 years already. Pa-retire na po ako sa opisina. Ngayon, may tanong po lang, ako'y may request lamang sa depensa na kung pwede liwanagin itong bagay na ito. Nung pong si Chief Justice ay in-interview, nagkaroon siya ng media blitz. Natatanda kong in-interview siya ni Arnold Clavio. Tinanong, Chief Justice, bakit ba winidraw mo yung 3 time deposit account mo noong December 11, 2012? Ang sagot po niya, kasi nababalita ako nagkakaroon ng leakage dyan sa PS Bank, kaya nawawalan ako ng tiwala. Sumunod po, si in-interview, sabi niya ay kaya hindi ko naman pera yan ay pera ng Basag Idote. Pero hindi po ganun ang lumalabas dito sa testimony ni Mr. Pascual Garcia. At ito, may dala po ako ng transcript dito nung mag-testify siya noong February 20, 2012. Ang sabi po ni Mr. Pascual Garcia III, merong isang checking account na 0891101005094 na kung saan yung 3 time deposit na winidraw ni Chief Justice noong December 11, 2012 ay inilipat lamang niya dito sa checking account. Ano po ba talaga ang totoo? Kung ikaw ay nawawala na ng tiwala sa PS Bank, bakit mo inilipat lang sa ibang account yung pera mo? True to form at bilang isang prosecuting attorney, ayan po, nag-iwan po ng katanungan si Attorney Justiniano. Attorney Karen, mensahe o sagot, kayo po ang bahala. Sa akin naman, siguro tandaan na natin na hindi ko rin sasagutin kasi nga merong pagbabawal dun sa pag-usapan yung merits ng kaso, no? But yung isa pa, siguro yung pakiusap namin sa mga nanonood, sa ating mga mamamayan, pati na rin sa media, sana maging maingat tayo sa pagtanggap ng impormasyon na nakukuha natin. Lalo na't ngayon, napansin ko patuloy na yung paglabas ng mga survey. And nagtataka lang ako bakit ngayon tayo nagkakaroon ng sunod-sunod na survey, gayong hindi pa tapos maglabas na ebidensya yung defense, no? Siguro isang tandaan natin, yung survey can not only be used to reflect kung ano yung iniisip ng mga ibang mamamayan, ito rin pwedeng gamitin para maimpluwensyahan yung pag-iisip ng ibang mga tao. Sana ang intensyon naman nito ay hindi impluwensyahan yung pag-iisip ng ating mga senator judges o ng mga ibang mamamayan na hindi pareho yung opinion dito. Kasi, tandaan natin, meron tayong konstitusyon at sa saligang batas, kailangan na magdesisyon ng ating senator judges nang naayon sa batas at sa ebidensya. Sana ito yung pagpatuparin natin para naman maging maayos itong impeachment na magamit din to ng mga susunod ng henerasyon na isa tong impeachment na may kredibilidad. From the prosecution, Attorney Sherwin Tugna, Congressman from Party List, Sibak.
Yes, kami ay nagpapasalamat na naimbitahan dito sa programang Ang Paglilitis upang makapagbigay kami ng mas malalim na impormasyon, lalong-lalo na sa ating mga kababayan at sa mga kabataan na who is interested also dito sa ating impeachment hearing. Now, dito naman sa ating tungkol sa gusto ko lang iwanan because we are going on a long break, we are happy sa nagiging resulta ng mga survey. But again, as I've said earlier, hindi kami nakarely dito sapagkat kami naniniwala na sa lahat ng naipresenta namin, it is sufficient para magkaroon ng conviction. Okay, at hindi lamang siya spokesperson, pang litigation pa po, Attorney Tranquil Salvador. Una po, magpapasalamat ako sa Channel 4 sa pagkakataong binigyan kaming magpalitan ng posisyon ng prosecution at depensa. Kanina nga, iniisip ko ano kaya maiiwan ko sa ating mga kabataan doon sa palitan ng informasyon na ito. Iniisip ko nga, sabi ko, merong na akong nakausap na dating public officer na nakasabay ko sa isang interview na katulad ng ganito. Pero hindi kasing haba nitong prosesong ito. Sabi niya sa akin noon, bakit naman kayo umaangal na nakikita ebidensya sa labas? Sabi niya, ayaw nyo yun, nalalaman nyo ng advance, nakakapag-prepare pa kayo. Yun ang sabi niya sa akin. Ano po ang sagot ko? Sabi ko sa kanya, alam nyo, meron tayong proseso at napapaloob tayo sa proseso. Ano na lang ang sasabihin natin sa susunod na salinlahi kung kahit ano lang ay pwede nating gawin. Lagi po nating katandaan na this is a process not for the prosecution. This is a process not for the defense. Alam niyo po, ang buhay natin dito sa mundo ay maikli lamang. Kami po ay mapalad nagkaroon ng pagkakataon na masama dito sa prosesong ito. So ang ginagawa namin ay, sa tingin namin ay tama. Pero po at the end of the day, may posisyon ng prosecution, may posisyon ng depensa. Ang magdidesisyon po ay hindi sila at hindi kami. Ang magdidesisyon po ang mga senator judges at iniiwan po namin sa kamay nila ito. Maraming salamat, Attorney Tranquil Salvador III. From the House of Representatives, third generation statesman, Attorney Congressman Erin Tanyada. Maraming salamat, Mark at Kathy at sa lahat ng ating mga estudyante po dito. Alam po ninyo, itong nangyayaring proseso ay isang makasaysayan na yugto ng ating bansa. Kailangan patuloy po natin subaybayan. Sino man ang manalo, ito'y lalong magpapalakas sa ating demokrasya, ito'y lalong magpapalakas sa ating konstitusyon. At para sa amin, bagamat kami ay nasa prosecutions, ang mga kaibigan po natin ay nasa depensa, syempre, tatayuan po namin kung saan may paniniwala po kami na may sapat na ebidensya. So, sa punot dulo nito, tama po ang sinabi po ni Tranquil, ang magdidesisyon po dito ay ang ating Senate Impeachment Court. Pero hindi lamang po yan. Ang on trial dito, hindi lamang ang depensa, hindi lamang ang prosecution, kasama rin po ang Senate Impeachment Court. Ang maghuhusga po dito kung katanggap-tanggap ba talaga ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court ay ang taong bayan. Kaya importante na patuloy po natin subaybayan itong prosesong ito. At diyan po mga kababayan, nagwawakas ng 2 oras nating pagsasama at napakapalad po talaga nating makasama ang mga spokespersons, ang abogado po ng depensa at ng prosekusyon. Napakahalaga pong maintindihan natin ang lahat ng detalye dahil kung sino man ang manalo, ang mahalaga po ay matanggap po natin kung ano ang magiging desisyon ng ating Senate impeachment judges. At syempre mag-uugat po yun sa tunay na pagkakaintindi at paghimay ng mga issue dito sa impeachment trial. At sabi nga, Mark, trabaho lang, walang personalan. Ang nakita po natin ay ang pagganap ng magkabilang panig sa kani-kanilang tungkulin, ang maging tagapagsalita at taga-usig ng prosekusyon at maging tagapagsalita rin ng depensa. At napakaganda Kathy, kagaya po ng nakikita po natin sa Senado, hindi po talaga personalan at pagkatapos po nilang magpalitan ng medyo emphatic statements at talagang mabibigat na argumento, they shake their hands at pinapakita po nila, disente po ang Pilipino, mabagagaling po ang ating mga abogado at ating mga statesman, and we're going through this process in the best way possible. At sa mga hindi po nakapanood ng buo nitong aming programa ngayong hapon ay maaari nyo po kaming panuurin mamaya
alas 9:15 po yan ng gabi. Siyempre, dito pa rin sa PTV. Ang coverage po na ito ay inihatid namin sa inyo sa pinagsamang lakas ng PTV, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, 15 local radio stations and cable networks nationwide. At napapanood din niyo po kami sa www.ptv.ph. Maraming salamat po. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Hanggang muli, tumutok po tayo dito. Magbibigay po kami ng updates until the impeachment trial of the Chief Justice resumes. Kaya tumutok po lagi dito sa programa. Ang paglilitis, katarungan para sa bayan.